Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang Quarter 2, Aralin 7 ng Values Education 7 na may titulong Pagtugon ng Pamilya sa Pagbabago ng Klima or Climate Change. Ito ay tatalakay din sa una, ang pagbabago ng klima, mga sanhi at epekto nito, at mga gawaing pampamilya na tumutugon sa pagbabago ng klima. Ngunit bago ang pagtatalakay natin, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik tanaw sa nakaraan nating aralin. Tukuyin kung anong makasaysayang pangyayari sa Pilipinas ang ipinagdiriwang sa mga petsyang babanggitin. Una, ano ang ating pinagdidiriwang sa Pebrero 25? 5, ito ay araw ng Rebolusyong EDSA or EDSA Revolution. Pangalawa, ano naman ang ating pinagdiriwang sa ika-9 ng Abril? Magaling! Ito ay ang araw ng Kagitingan. Susunod, ano naman ang ating ipinagdiriwang sa ika-1 araw ng Mayo? Ito ay araw ng mga manggagawa or Labor Day. Sunod, Hunyo 12. Ito ay araw ng Kalayaan or Independence Day. Panghuli, ano naman ang ating ipinagdiriwang sa huling Lunes ng Agosto? Okay, ito ay ang araw ng mga bayani or National Heroes Day. Magaling at inyong nasagutan ang bawat katanungan. Ngunit, bakit nga ba mahalagang gunitain natin ang mga makasaysayang araw na ito? Mahalagang gunitain ang mga makasaysayang pangyayari sa Pilipinas upang maipakita ang paggalang sa ating mga bayani at matutunan ang mga aral mula sa nakaraan. Sa ganitong paraan, napapanatili natin ang ating pagkakakilanlan at pagmamahal sa bayan o pagka-nasyonalismo. Ngayon ay aalamin natin o tatalakayin natin ang pagtugon ng pamilya sa pagbabago ng klima. Ang pagtugon ng pamilya sa pagbabago ng klima or climate change ay isang mahalagang aspekto na may malalim na implikasyon sa kinabukasan ng bawat tao. Ang climate change ay hindi lamang isang abstraktong konsepto, kundi ito ay isang makatotohanang isyu na patuloy na nakakaapekto sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pagkakaroon ng wastong tugon ng bawat pamilya ay nagpapakita ng pagmamalasakit hindi lamang para sa ating kapaligiran, kung hindi upang maprotektahan ang kinabukasan ng mga sumusunod pang mga henerasyon. Ang pagbabago ng klima o tinatawag nating climate change ay isa sa mga itinuturing na pinakamalaking hamon ng sangkatauhan. Ngunit ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay tumutukoy sa pangmatagalang pagbabago sa karaniwan or average pattern ng klima sa lokal, rehiyon at sa ating global. Dulot ng pagbabagong ito ay nagkakaroon ng global warming o pagtaas ng temperatura at nag-iiba sa ikinikilos ng ating panahon. Ito ay maaaring likas na dulot ng pagbabago sa aktibidad ng araw o pagsabog ng bulkan o mga natural na mga kalamidad. Gaya na lamang ng pumutok ang bulkang Pinatubo noong taong 1991 na kung saan nagbuga ito ng makapal na abo na nagpababa ng 0.5 sa kabuuang temperatura hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo na nagdulot ng malawakang pinsala. Bukod sa mga natural na dahilan, itinuturing na ang mga gawain ng tao nang magsimula ang 1800s or taong 1800s ang siyang pangunahing dahilan ng pagbabago ng klima, lalo na dahil sa pagsusunog ng mga fossil fuels tulad na lamang ng uling, langis at gas.
Dahil sa pagsusunog ng mga fossil fuels, naglalabas ito ng mga emisyon ng mga greenhouse gases na parang kumot na nakabalot sa ating mundo at pumipigil sa init ng araw at nagpapataas ng ating temperatura. Ayon sa United Nations or UN, ang fossil fuels tulad ng uling, langis at gas ay isa sa pinakamalaking nagbibigay kontribusyon sa pandaigdigang pagbabago ng klima. Nagbigay ito ng mahigit 70% ng pandaigdigang mga emisyon ng greenhouse gas at halos 90% ng lahat ng emisyon ng carbon dioxide. Ano nga ba ang mga halimbawa nito? Ang halimbawang pinagmumula nito ay ang paggamit ng gasolina para sa pagmamaneho ng sasakyan o uling para sa pagpapainit ng isang gusali. Ang paglilinis ng lupa at pagkakalbo ng ating mga kagubatan ay maaari ring pagmulan ng carbon dioxide. Ang agrikultura, operasyon ng langis at gas ay mga pangunahing pinagmumula ng emisyon ng methane gas. Ang mga pangunahing sektor naman na nagdudulot ng greenhouse gases ay ang mga sangay ng enerhiya, industriya, transportasyon, gusali, agrikultura at ang paggamit ng ating lupa. Sa kinakaharap ng pandaigdigang pagbabago ng klima, mahalaga na ang bawat pamilya ay maging bahagi ng solusyon. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa ng bawat tahanan kapag ito'y pinagsama-sama ay magkakaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang kalagayan ng ating planeta. Sa pamamagitan ng pagiging maalam at mapanagot na mamamayan, maaari nating mapabuti ang kalusugan ng kalikasan at makatulong sa pagbawas ng epekto ng pag-init ng ating mundo. Sa inyong tahanan, mayroon ba kayong mga kilos o gawi na nakakatulong sa pangangalaga sa kapaligiran at pagtugon sa pagbabago ng klima? Ano-ano ang mga ito? At ibahagi ninyo sa inyong mga kaklase. Mayroon ba kayong natutunan sa ating aralin? Kung mayroon, magkakaroon tayo ng pagninilay sa ating mga natutunan. Lagyan ninyo ng angkop na salita ang mga isinasaad sa larawan. Una, ang aking natutuhan ay. Pangalawa, ang aking naramdaman ay. At ang pangatlo, ang aking gagawin ay. Sa pagtatapos ng ating talakayan, naway maisapuso natin na ang bawat pamilya ay may mahalagang gampanin sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Mula sa simpleng pagtitipid ng kuryente at tubig hanggang sa tamang pagtatapon at pagre-recycle ng basura, ang bawat maliit na hakbang ay may malaking ambag sa pagharap sa hamon ng pagbabago ng klima. Kung sama-sama nating isasabuhay ang malasakit sa kalikasan, makakalikha tayo ng isang mas ligtas, luntian at maayos na mundo para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang mga henerasyon. Yun lamang ang ating talakayin at naway mayroon tayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Maraming salamat at kita-kits sa next natin na lesson.